Alam niyo, may lumapit sa akin, isang malapit na kaibigan ng Presidente Marcos Jr. Ang sabi ko sa kanya, ay, alam pa ni Bongit yung ginagawa niya? Alam niya ba na nanganganib ang panguluhan niya dahil sa maling mga galaw niya? Sinusunod niya ang payo ng kanyang mga abogadong mali. Siya ang nalalaglag. Alam po niyo, sabi sa akin ng malapit niyang kaibigan, siyempre hindi ko na sasabihin kung sino. Maniniwala ka ba, Sal, na hindi siya nagplano niyan? Iba. Iba. Alam ko na kung sino iba. Kaya, kung totoo yan, sabihin mo sa kanya, yung posisyon niya tama, walang jurisdiction. Kaya, hindi siya magkakamali kung kukunin niya uli. O gaya ng ginawa ng Italian government, kukunin niya si Digong. Ibabalik niya sa Pilipinas. Sapagkat, mulat sa pool naman ang sinasabi niya, walang jurisdiction. Ang nagkamali lang yung mga bata niya. Yan, yung si Torres, si Marbil, yung DILG, yung SOJ, puro mali. Mali. Pero, yung presidente, tama, walang jurisdiction. Magkamali lang patupad. Kaya sabi ko, aminin niya na mali yung mga bata niya at kunin niya ulit, dali niya rito. Maniwala kayo, matitigil yung pagpuprotesta ng taong bayan. Kasi kako, pag hindi niya ginawa yan, talagang mapanganib. Alam niyo, sabi ko, nakalimutan niya na ba nangyari sa kanyang ama? Nakalimutan niya na ba nangyari kay Erap Estrada? Mauulit na naman yan. Ayaw natin yan. Sabihin mo sa kanya, ayaw ng grupo ng Duterte yan. Sapagkat pag ginawa yan, balik na naman tayo, bagsak na naman ang ekonomiya natin. Eto, nalugmok na nga, lulugmokin na naman. Sabi niya, gusto ko sana i-reconcile yung dalawa. Gawin mo. Gawin mo reconcile. At ako naman dito sa kabila. Kung talagang hindi siya kasama dyan, yung mga nagplano niyan, alam ko na kung sinong tinutukoy mo, hindi mo lang masabi sa akin, aba, presidente siya ng bansa. Yung mga nagplano, hindi naman mga presidente yan eh. Ha? Ngayon siya manindigan. Pakita niya na pareho siya ng tatay niyang marunong manindigan. Pag may desisyon, may political will. Ayan ang sabi ko doon sa kaibigan matalik nitong itong presidente ng bansa ngayon. Attorney Sal, ngayon po na natalakay natin ang issue na ito, may panibago na naman na pag-uusapan ng ating mga kababayan buong mundo na may nangyari pala na ganyan na ibinalik sa kanilang kustudiya ng bansa. Tapos nangyari, recently lang, Attorney Sal, 25 February, bago lang, ngayong taon lang. Alin niya, baka yan yung sinasabi ko rin na na-convict pagkatapos yung pinanggalingan ng bansa. Sabi sa ICC, withdraw na kami, balik mo, amin na uli yan. Okay no, binalik. Walang mga ICC. Yan ang sinasabi natin, na yung ICC, walang ngipin yan. Walang yan ay nabubuhay lamang sa kontribusyon ng mga miyembrong Estado. Walang sariling pulis. Kaya kung mayroong warrant of arrest, kailangang makiusap pa sila doon sa lokal na bansa kung saan kukunin nila yung gusto nilang arestuhin. Thank you, Attorney Sal. Samantala, ipinaabot po ni Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ni former President Duterte, ang mensahe po ng pamilya Duterte sa kanilang mga supporter kaugnay sa kasong kinahaharap ng dating Pangulo sa ICC. Ano nga ba ang kanilang panawagan? Yan ang report ni Anton Zero mula sa The Hague. Hiniling ng pamilya Duterte sa mga taga-suporta nila na dapat igalang ang proseso ng korte at walang sinuman ang dapat na makialam sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa kasong kinakaharap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lubos ang pasasalamat ng dating Pangulo sa patuloy na suporta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi ito lingid sa kaalaman ng pamilya Duterte. Gayunpaman, may mahalaga silang hiling sa publiko, isang panawagan para sa respeto sa legal na proseso. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court, with the judges, and for all the parties.
Binigyan din ni Kaufman na sensitibo ang bawat kasong dinidinig sa ICC. Maraming panig ang sangkot sa proseso, kabilang ang prosekusyon, depensa at pati na rin ang mga biktima. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Their right to make those submissions must be respected. Nagbabala rin si Kaufman na anumang uri ng panghihimasok o hindi paggalang sa proseso ng ICC ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kaso. Well, it can have a negative impact on the proceedings if, as I said, the media or the supporters turn against the judicial process. And the judicial process must be respected. As I've said, this issue is the subject of intense debate in the Philippines. But let's just put the politics on one side and the judicial process on the other side. Samantala, nang tanungin kung may posibilidad na maibasura ang kaso bago ang confirmation hearing sa Setyembre, iginit ni Kaufman na nasa kamay ito ng mga hukom, pero matibay niya ang posisyon ng kanilang kampo. Kulang sa jurisdiksyon ng ICC para litisin ang kaso, lalo tumatras na ang Pilipinas sa Rome Statute. It's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all. I believe that there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng kampo ni Duterte ang posibilidad ng pansamantalang paglaya ng dating Pangulo habang nililitis ang kaso. Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. Tungkol naman kay ICC Prosecutor Attorney Karim Khan, inamin ni Kaufman na matagal na niyang kilala ito. I've never worked with Karim Khan on a case together. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. Gayunpaman, umasa siyang magiging patas si Khan sa paghawak ng kaso. I respect him. I hope that he will be fair. I have no reason to doubt that he will be extremely fair in this process. And as I said, I look forward to working opposite him in the courtroom. Sa huli, tiniyak ni Kaufman na nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Attorney Sal, ano pong masasabi nyo sa mga argumento ng abogado ng dating Pangulo? Yan kung gusto niyo. Wala akong marinig, Jay. No sound coming from your end. Nako po. Sige, Attorney Sal, ano muna tayo? Ayusin muna natin yung technical glitch. At habang inaayos yan, meron muna tayong balita dahil hindi po nagpahuli ang mga Pinoy sa Central Houston sa Amerika sa pagdiriwang po ng 80th birthday ni former President Duterte. Kasabay niya, nanawagan din sila ng hustisya at respeto para sa dating Philippine President. Si Nolan de Gracia mula USA sa detalye. Ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay narito sa Filipino Community Center sa Central Houston upang ipagdiwang ang kanyang ika-80 kaarawan at ipakita sa kanilang patuloy na suporta sa kabila ng kanyang pagka-retain sa ICC sa The Hague, Netherlands. Dinagsa ng daan-daang Pilipino mula sa iba't ibang panig ng Texas at kalapit ng Arkansas ang Central Houston noong Biyernes upang ipagdiwang ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagtitipon na ito ay kabilang sa mga pandaigdigang pagkilos upang ipakita ang suporta at pagmamahal para sa dating Pangulo. Kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan, maraming Pilipino ang nagprotesta laban sa investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Sumisigaw para sa katarungan at pagrespeto sa dating Pangulo. We would like to thank all the people who have joined and attended Tatay Digong's 80th birthday, all around from Texas. Even some people flew from Canada and Arkansas. This is just a short notice, but as you can see, we have a good turnout.
people really supported and loved Tatay Digong. We pray for the future for our people and for the country. Then we're hoping that I'm not losing hope that everyone can hear our voice and then we can form the real unity for the Filipino people all over the world and especially in our country. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Tatay! Salamat! Kamakailan nagtipon ang mga Pilipino sa buong Amerika upang ipagdiwang ang kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte at nangako silang hindi titigil sa pagsuporta sa dating Pangulo hanggang siya ay maibalik sa bansang Pilipinas. Nag-uulat mula dito sa Houston, Texas, ako si Noelan de Gracia, ang inyong Citizens Correspondent para sa SMNN News, USA. Attorney Sal, hindi lang sa Netherlands, hindi lang sa Asia, maging sa US, matindi pong mga pagsuporta kay former President